Tinabla na may-ari ng Santis Delicatessen ang mga alegasyon of dog food quality ang pinadala nilang prime rib beef sa Plantation Bay Resort sa Cebu. Makikipag-coordinate din daw sila sa investigation sa issue. Nagbabalik si Paulo Barcelon para sa exclusive Agenda Report. Pumalag si Verdenberg International Corporation CEO Werner Berger sa reklamo tungkol sa umano'y mababang kalidad ng baka ni Plantation Bay CEO Manny Gonzales. Sa eksklusibong panayam sa Billionaire News Channel, sinabi ni Berger na ang karne na ipinadala nila sa Plantation Bay ay hindi discolored at ito ay certified Angus prime rib beef cuts. So there cannot be any misusing or using other kind of cuts as this person claims what we do. So, because when the company in the States where we buy most of the meat from, we have only one supplier in the United States. Since 30 years, the same supplier. Very reliable. Ipinakita sa mga dokumentong eksklusibong ibinigay ng Verdenberg sa BNC na ininspeksyon ng National Meat Inspection Service o NMIS ang shipment na ipinadala sa Plantation Bay, nakasama sa complaint letter ni Gonzales noong October 2025. Ayon sa certificate, ang shipment ay naglalaman ng bone-in prime rib na ligtas kainin o fit for human consumption. Ipinakita rin ng Verdenberg na nakapag-renew ito ng meat import license mula sa NMIS noong Pebrero ng nakaraang taon. Ang mga shipment nito ng beef ay nabigyan din daw ng mga import clearance ng DA at nakapasa sa mga kailangang inspeksyon ng mga ahensya ng gobyerno. Nagbigay din ang Verdenberg sa BNC ng kopya ng Supplier Certificate of Conformity na nagsasaad na ang McDonald Meat Company na nakabase sa Seattle, Washington State sa Amerika ay tumutugon sa mga kinakailangan ng SQF Food Safety Code. Sa isang liham na ipinadala ng McDonald's sa Verdenberg noong Nobyembre na ibinigay din ng Verdenberg sa Billionaire News Channel, nilinaw at pinatunayan nito na ang lahat ng prime rib shipment nila sa Verdenberg ay may tamang specification na 7 ribs at hindi 9 ribs, taliwas sa nauna ring inireklamo ni Gonzales. Sinabi pa rito na lahat ng mga produkto ay sinusuri ng US Department of Agriculture bago ito ipinapadala sa mga lugar tulad ng Pilipinas. At ang mga beef stocks nila mapaibinebenta man sa mga resort tulad ng Plantation Bay o sa pamamagitan ng mga deli chain ng Verdenberg tulad ng Santis ay nasa pinakamataas na antas ng kalidad. Ilan lamang ito dun sa mga prime cuts ng karne na makikita dito sa Santis sa kanilang flagship store sa Makati. Kwento ng ilang mga nagtitinda rito ay nauubos madalas yung 7 to 8 kilos na prime rib slab sa loob ng isang araw. Patunay raw ito ng mataas na kalidad ng karne na kung saan nakikilala ang Santis sa mahigit 4 na dekada. Kinumpirma rin ni Berger na hindi ito ang unang beses na nagkaroon sila ng hindi pagkakaunawaan sa Plantation Bay tungkol sa mga order ng karne. Plantation Bay cut the PO for 20 kilo of lamb rack, standard. So here the office prepares the 20 kilo, sends it to Plantation Bay. There comes the chef, the receiving, the purchasing, all around and select 7 pieces out of the 20. And the rest is sent back to us. Nakatakdang makipagpulong ang mga kinatawan ng Verdenberg sa NMIS sa Webes sa Cebu para tugunan ng issue. Sa ngayon, sinabi ni Berger na nakatuon ang kumpanya sa pagpapalawak ng presensya nito sa Pilipinas at sa pagpapabuti pa ng kasalukuyang linya ng mga inaangkat na produkto. We will always assure you that we serve only the best and make sure that you walk out happy. Even if it costs a little bit more, you walk out happy from our Santis Delicatessen. Sinabi ng Verdenberg na hihintayin muna nito ang resulta ng mga investigasyon ng DTI at NMIS bago magpasya kung maghahain ba ito ng reklamo laban sa Plantation Bay at kay Gonzales. Para sa Agenda, Paulo Barcelon, Billionaire News Channel.